Magandang hapon po sa lahat. Tanong po ni Imaw, actually kamukha ni Imaw to si Attorney Lorna Kapunan ba? Kulang na nito tungkod ba? Kan pa naman siya, nagrereklamo siya dahil gusto na niyang umupo. Unsay mong gituga-tuga. Alam mo, matanda ka na, magpahinga ka sa bahay mo, gumagawa ka pa ng mali sa kapwa mo, di ba? Alam mo, pag matanda ka na, magpahinga na kayo kasi kukunin na kayo ng langit. Pag kukunin na kayo ng langit sa impyerno, patuloy kayo mapupunta kasi naninira kayo ng taong matitinong tao, di ba? Ngayon, sige, hayaan natin to si Imaw. Ang sabi ni Imaw, bakit si Vice President Sara Duterte lang ang ino-audit mo sa confidential fund? Okay. Dito tayo magpo-post, i-focus natin to dito yung tanong. Bakit si Vice President Sara Duterte lang ang ino-audit mo sa confidential fund? Ngayon, kung hindi ito scripted na pagtatanong at sasagot ang witness, dapat ang isipin ng witness related lang dito sa administrasyon ngayon. 'Di ba? Nakukuha niyo yung point ko. Kasi ang isinagot niya, dahil since nung nag-assume po ako ng office sa 2014, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at Vice President Robredo, tanging si Vice President Sara Duterte lang po. Ibig sabihin, naka-ready na meron silang gustong i-point out si Sara Duterte. Bakit nasama ang pangalan ni Binay at ang pangalan ni Robredo dyan? Hindi naman yan yung pinag-uusapan natin dito. Hindi siya kasama sa administrasyon. Kasi kung ikaw yung witness at hindi ito scripted, kung ikaw ay tatanungin at hindi kayo nagpaplano, kung first time mo marinig yung sinabi ni Imaw at sasabihin ni Imaw, bakit si Vice President Sara lang ang ino-audit mo sa confidential funds, pwede kong sabihin dahil hindi tayo nag-uusap, di ba? Hindi kayo nag-uusap. First time mo pumunta dyan, as witness. Ngayon, as witness, sasabihin mo na, pwede ko naman pong i-audit ang President ng Pilipinas, si Marcos, o di kaya ang LTO, ang NBI, kasi sila po yung nakatanggap talaga ng confidential funds. Di ba? Pero isiningit niya talaga yung dating administrasyon, actually, yung dati-dati pa, kay panahon pa ni Binay, panahon pa ni Robredo, alam na alam kaagad nila na ang pinopoint out talaga nila kaagad si VP Sara kasi they want to compare. Di ba? Yun. Ibig sabihin, may plano talaga sila. Ngayon, question ko sa inyo, mga kababayan, pati kay Roderick Wamil, sino bang nagbigay ng confidential funds kay VP Sara? Sino bang nag-approve? E di ang Pangulo, ang Congress, ang Senate, sila ang nag-approve. Wala palang confidential funds dati si Binay eh. Wala palang confidential funds dati si Robredo eh. So, bakit ito hiningi ni VP Sara? Okay, ano nga ba ang confidential funds, mga kababayan? Ni-research natin. Ang confidential funds po, ito ha, ang confidential funds or intelligent funds ay para sa mga bagay na tulad ng national security concerns, intelligence gathering, counterintelligence, security monitoring, and iba pang sensitibong operasyon ng gobyerno. Okay. Sa panahon ni Apo Lakay, si Apo Lakay lang po yung lumalaban sa mga komunista noon. Sino ang sumunod? Si FPRRD. Kaya itinalaga ni FPRRD noong 2018, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order number 70, ang NTFL-CAC. Ibig sabihin, National Task Force and Local Communist Armed Conflict. Dahil si Tatay Digong ang sumunod kay Apo Lakay na kalabanin ang mga komunista. Ngayon, yung pag-end ng termino ni Tatay Digong, si Sara Duterte ang sumalo ng NTFL-CAC dahil naniniwala si VP Sara na kailangan tuunan ng pansin ang mga kabataan ngayon dahil merong isang government school na pinag-aaral ng gobyerno, no? Merong pinag-aaral ng gobyerno, mga kababayan, di ba? Pero nagiging pugad ng mga rebelde. Kaya di ba laging ini-insist ni VP Sara na ibalik natin ang ano ba tawag dito? Yung ano ba tawag doon sa mga kabataan sa high school at saka sa college?
ROTC. Di ba? So that's the main reason bakit nanghingi ng funds si VP Sara as confidential funds para sa mga komunista. Kasi yun naman talaga ang purpose talaga. Di ba? So ibig sabihin, noong 2014 and 2000, sa panahon ni Binay at panahon ni Robredo, wala naman kasi talaga silang programa dyan para labanan ang mga komunista. So that's why si VP Sara nanghingi ng pabor sa Pangulo na magkaroon siya ng ganito, inaprobahan ito ng Pangulo ngayon at ng Congress kasi nga planado. Alam ninyong gagamitin nyo yan laban kay VP Sara. Now, tinutuon ninyo yung atensyon ninyo na sa confidential funds ni VP Sara kasi ganito ganyan, kinukurakot ni VP Sara. Oh, bakit ayaw? 125 million confidential funds compare sa confidential funds ng Pangulo. 4 billion ang confidential funds ng Pangulo. Mas mataas pa nga yung nakurap ninyo dyan. Billions of pesos ang nakurap ninyo sa flood control. Tapos, magkano ang ginagastos nyong hearing everyday? Umaabot ng 70 million per day. Ilang araw na yan? 11 days. 70 million times nyo sa 11 days. Ilan na yon? Nakamagkano na yon? Di ba? Tapos, ay nako, it's more on politics mga kababayan. Alam nyo, hindi nyo na po kasi magagago ang taong bayan, mga ma'am, sir. Ikaw, Ima, magpahinga ka. Ang haba ng bibig mo. Gumamit ka ng Reta. Gumamit ka ng GHQCU. Yati maning attorneyhan eh. And i-make sure ninyo, pag kayo magiging witness dyan, yung bongga naman yung bongga. Ganon. Yung bongga yung mga witness ninyo na paghahalataan eh. Di ba? Gustong-gusto nyo talaga i-pinpoint kaagad si VP Sara. Kung ako tinanong nito, hindi ko maisip yung si Binay pati si Robredo. Nagigets nyo yung point ko mga kababayan? Kung ako tatanungin na, hindi kayo nagplano, on the spot ka pumantang doon as witness. Tatanungin ka, oh, iho, bakit si Vice Presidente lang ang gusto mong i-audit ng confidential funds? Malilito ako sa sasagot ko. Pwede kong sabihin, wala naman pong nagreklamo sa confidential funds ng Pangulo, pati sa LTO and NBI. Di ba? Pero how come naisip niya to na wala namang confidential si Binay, walang confidential funds si Robredo? See? Paano niya naisip yan? Ang talino naman ito. Ibig sabihin, planado. May gusto kayong ipipinpoint talaga. No? Ngayon, kung gusto nyo pala ng transparency, gusto nyo palang malaman lahat, ipag-aralan nyo ang confidential funds ng Pangulo. Mas malaki po. I'm sure walang resibo yon. Di ba? I'm sure walang resibo yun sa mas malala yun sa Pangulo. Walang proyektong nagawa, billions of pesos ang kanyang confidential funds compare kay VP Sara na 125 million na nilagdaan ng mga Congress, inaprubahan ng Pangulo. Kanino ba galing ang approval ng confidential funds ni VP Sara? Sa Congress at sa Pangulo. Kanino galing ang confidential funds? Sa Pangulo. Ibig sabihin, nakaplan siya. Ibig sabihin, nakaplanta. Ibig sabihin, itinanim. Kasi may plano. O, di ba? Sumakit ang ulo nyo lalo.